Ngayong araw ay naghakot ako ng kahoy at ito ay dinala ko sa bahay nila mama. Ngayon ko kasi gagawin ang bakod nila. Lahat kasi ng bakod namin ay nasira ng bagyo kaya lahat ay kailangan ayusin. Isa-isa ko na nga tinaliman ang kahoy at pagkatapos ay maglalagay ako ng guide na tali para dire-diretso ang aking pagbakod. Ang bakod nga sa harap ng bahay nila mama ay sementado na. Dahil bago nawala si papa ay may kunting ipon siya. Dahil nga pangarap ni papa na sementohin na ang bakod ng bahay nila. Kaya kahit wala na siya ay tinuloy pa rin namin ang gusto niya. Di nga lang natapos dahil dun lang umabot yung pera. Dati kasi kahit di pa sira ang bakod, inaayos niya na. At dahil nga ako lang ang lalaki sa anak niya, ay kailangan ko pa rin panatilihing maayos ang bakod nila kahit ako'y may sariling bahay na. Alam ko kasi na lubos ang pagtitiwala ni papa na di ko papabayaan sila mama. Dahil lahat ng kanyang nalalaman sa akin ay itinuro niya. Halos lahat naman dito ay libre. Kahoy at kawayan, dito lang makukuha sa tabi-tabi. Binago ko na nga ang dating bakod nila. Gusto kasi ni mama lawakan pa yung bakuran niya. Dito pa nga yung bakas ng bagyo. Dahil yung mga tuyong sanga ay nandirito pa. Di daw kasi kayang mabuhat ni mama. Kaya ako talaga yung hinintay niya. Marami din ang prutas ang nasira ng bagyo. Kalamansi, suha, mangga at abukado. Habang nagbabakod ako ay lumapit si mama. Tumulong siya at binibigay niya sa akin ang kahoy isa-isa. At pagkatapos daw nun ay kumain na muna at ang ulam namin ay ginisang talbos kamote. Ang sarap, di ba? Pagkatapos kumain ay agad-agad na akong kumuha ng kawayan. Dahil marami-rami din ang aking kakailanganin. At pagkatapos nga ay isa-isa ko pa itong bibiyakin. At bago ito ipako sa kahoy, ay kailangan munang linisan para di makasugat pag nahawakan. Ang sunod ko ang gagawin ay putulin ang kahoy ng pantay-pantay. Kahit nga ang aking lagari ay di kataliman, ito naman ay aking napagtiyagaan. Na maglalagay na ako ng kawayan ay nagpatulong ako sa aking kapatid. Kailangan kasing may maghawak sa kawayan, ngunit siya'y aking pinaalalahanan na siya'y mag-ingat dahil baka siya'y masugatan. Habang kami naglalagay ng kawayan, si mama na may naghahanda na ng meriendahan. Kaya ako ay nagmadali na nga na ipako yung kawayan dahil ako'y nagugutom na. At para kahit konti ay makapagpahinga. Inabot na nga ako ng gabi at kinulang pa yung kawayan. Buti na lang meron dito sa malapit kaya dito na lang ako kumuha. Kailangan ko kasi itong tapusin ngayon para bukas doon na sa kabila. Guys, inabot ako ng gabi. Kailangan ko kasi tapusin to dahil bukas doon naman ako sa likod. Kaya dapat itong ginagawa ko ay matapos na yun. 2 linya na lang ng kawayan. Kaya ito ngayon. Guys, tapos na. Dito sa harap yung bakod. Ayan. Binago ko yung daanan niya ito para nakaharap sa campsite. At ito naman, okay, papunta dito. Diretso hanggang dun. Diretso hanggang dun. Yan, hindi ko na talaga puputulin yan kasi nasa likod part na. Kaya okay, hanggang dito lang yung pinutol ko. So bukas, ang gagawin ko ay yung ano naman, malinis diretso. So yun lang guys.